Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagbibinyag ng Panginoon sa ilog ng Jordan. Bumaba ang banal na espiritu sa anyo ng katawan tulad ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagpatunay kay Jesus bilang ang minamahal na anak ng Diyos, kung saan siya ay lubos na nalulugod. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagbibinyag ng Panginoon sa ilog ng Jordan, kung saan nakikita natin ang langit na nabuksan at ang Espiritu ay bumaba sa Kanya tulad ng isang kalapati, at ang tinig ng Ama ay kumulog. Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon na ang kalwalatian ng Diyos ay bumaba sa Panginoon upang pawiin ang kadiliman at pagalingin ang mga tao. Pagpapalain niya ang kanyang mga tao ng kapayapaan. Ipagkaloob mo, O Panginoon, na kami ang iyong mga anak sa pamamagitan ng pag-ampon na muling isilang sa tubig at ng Espiritu Santo ay maging kalugod-lugod sa iyo. Inihula ni Isaías ang tungkol sa nagdurusa na lingkod, ang pinili na magiging liwanag ng mga bansa upang idilat ang mga mata ng mga bulag, upang palayain ang mga bihag at yaong mga naninirahan sa kadiliman ng mga piitan ay makakalaya. Ang Panginoon ay nakaupo sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nauupo bilang hari magpakailanman. Pagpapalain niya ang kanyang mga tao ng kapayapaan. Sinasabi sa atin ng mga gawa ng mga apostol na si Cornelio at ang kanyang sambahayan ang naging unang mga hintel na tumanggap kay Jesucristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at nabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo ba mismo ay tumatanggap kay Kristo at naaalala ang petsa ng ating sariling binyag? Ang Ebanghelyo ni Lucas. Ang mga tao ay nagtaka kung si Juan Bautista ang Kristo. Ngunit nilinaw niya na siya ay nagbibinyag sa tubig habang ang isang mas makapangyarihan ay darating upang magbinyag sa banal na espiritu at apoy. Nang si Jesus ay bininyaga ni Juan, ang langit ay nabuksan. Ang banal na espiritu ay bumaba sa anyong katawan na tulad ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagpatunay kay Jesus bilang ang minamahal na anak ng Diyos, kung saan siya ay lubos na nalulugod. Mensahe ng Santo Papa. Sa binyag, ang Diyos ang pumapasok sa atin, naglilinis, nagpapagaling sa ating puso, gumagawa sa atin magpakailanman ang kanyang mga anak, kanyang mga tao, kanyang pamilya, mga tagapagmanas sa paraiso. Mula sa Katisismo ng Simbahang Katoliko, 1270. At ang Diyos ay nagiging matalik sa atin at hindi na niya tayo iniiwan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang alalahanin ang araw ng ating binyag at malaman din ang petsa. Tinatanong ko kayong lahat, kayo, bawat isa sa inyo, isipin, naaalala ba ninyo ang petsa ng inyong binyag? Kung hindi mo naaalala sa iyong pag-uwi, tanungin mo kung ano ito.
upang hindi mo na makalimutan dahil ito ay isang bagong kaarawan. Dahil sa iyong binyag ay pinanganak ka sa buhay ng biyaya. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa binyag. Magpasalamat din tayo sa mga magulang na nagdala sa atin para sa mga nagsagawa ng sakramento, para sa ninong, para sa ninang, para sa komunidad kung saan natin siya tinanggap, upang ipagdiwang ang iyong sariling binyag. Ito ay isang bagong kaarawan. Dapat nating tanggapin ang mga elemento ng buhay ng may pasasalamat at hindi basta-basta, at magkaroon ng pagnanais para sa pag-asa na isang teolohikong bertud, kasama ng pananampalataya at pag-ibig sa kapwa, na nagdarasal na ang bagong taon ay magdala sa atin ng kapayapaan, pakikisama at pasasalamat. Manalangin tayo. Tulungan mo kami, O Panginoon, na magkaroon ng kamalayan sa napakalaking regalong natanggap ko sa pamamagitan ng binyag. Tulungan mo akong kilalanin sa aking buhay ang liwanag ng presensya ng Diyos sa loob ko. Kapag natuto natin ang tanda ng krus, naaalala natin ang biyaya ng Diyos na nagmamahal sa atin at gustong manatili sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.